bahala 'to ano, buong yan 'no? Mm. Kasi hindi lang kasi gasolina yung tataas niyan, lahat ng pangangailangan natin sa pang-araw-araw ay tataas 'no? Tataas din yung kagamitan sa produkto natin kapag tumaas yung gasolina. Doon pa lang sa gasolina kaya abot sa ₱24 yung idadagdag ano, yung kasalukuyang presyo. Ang laki po nun 'no, talagang ano yan, parang dinaganan ka ng mabigat na bato 'no, yung mga Mm. mangingisda. Kasi ngayon pa lang, nung umabot na sa ₱60 yung litro ng gasolina, ay halos aabot na sa 80% ng total na gastos namin sa bawat paglaot ay napupunta sa gasolina. Ibig sabihin, kung dadagdag yan, no, ng mahigit sa ₱70 o aabot sa mga ₱80 na, ang laki nun, no? Baka yung 80% aabot na sa mga 100% ng gastos namin sa bawat paglaot ay doon na sa gasolina na pupunta. Hindi lang naman ito yung pinakaharap namin, no, sa bawat paglaot. Ramdam namin no, yung patuloy na pagliit ng aming huli dahil nga doon sa patuloy na pagkasira ng mga pangisdaan natin dahil doon sa yung overfishing, dahil sa patuloy na pagpasok ng mga commercial fishing vessels within this 15 kilometers dahil doon sa decision ng Korte Suprema ng 2024 na kung saan pinaboran no, yung petition ng commercial fishing vessel na pwedeng pumasok within 7 patong ang lalim ng dagat. Yung mga apektado pa no, ng mga reclamation, breeding, no, halimbawa dito sa Manila Bay, dati-dati dito lang kami nangingisda sa gilid May isang galon ka lang na gasolina, kaya na mangisda, no? Pero ngayon, kailangan mo nang pumunta doon sa malalayong lugar, sa bahagi ng Mindoro, sa bahagi ng Zambales, Bataan, halos triple, no? Yung gastos na namin sa gasolina. Kaya talagang napakabigat, no? Mabigat, yung mga sa ating mga mangisda, lalong-lalo na doon sa mga mangisda talaga na nakasalang talaga. Ngayon pa nga lang bumbumayan, halos hindi na nakakapalaot. Dati-dati ng 6 hanggang 8 oras, no? Meron umabot ng 4 na oras na lang ang pangisda nila. Ang lagit-lagit dahilan nila dahil nga doon sa hindi na nila ma-upload. Na dapat ganun kalaki no, na kanilang gastos para sa 8 oras sa paglaot. Yun na lang yung ginagamit nila para maglaot. No? Kaya hindi naman dapat nagsuffer, no? Yung mamamayan ng buong daigdig, lalo na sa atin, dahil hindi naman makatarungan yung gira no, na ginagawa ng US at saka ng Israel doon sa Iran. No, kung meron mang internal na problema yung Iran sa kanyang pagpapalakad bilang isang bansa na mayroong soberanya, dapat internally, no, yung mamamayan niya, mayroong responsibilidad doon. At walang responsibilidad doon at tungkulin yung US at saka Israel, no? At malinaw ng layunin ng Israel at dito ng US ay para doon sa pagkontrol, no, ng langis na pangunahing produkto ng Iran. Kaya kinukundina natin itong imperialist aggression ng Israel at saka ng Estados Unidos doon sa